Si Dudes po ulit, kumusta? Welcome po ulit sa aking tutorial ng Adobe Photoshop. Napag-aralan natin nung nakaraang lesson yung workspace ng Photoshop. Ngayon naman pag-aaralan natin yung tools and shortcut key commands ng Adobe Photoshop. Mahalaga kasi na pag-aralan natin to kasi malilesa yung time or napapabilis yung trabaho natin pag alam natin yung mga shortcut key commands ng Photoshop. So, huwag na natin patagalin. Simulan natin dito sa essential key commands in Photoshop. Ito number 1. Control plus A. Sa PC, pag ginamit mo, control sa keyboard mo, tapos yung corresponding letter niya, itong A. Sabihin, select all. Pag gamit mo naman yung Mac, command naman doon sa keyboard, makikita, tapos yung corresponding letter niya. So, halimbawa, bukas tayo ng isang document, gaya nito. Pag nag-control A tayo, sabihin, napansin niyo itong nasa borders, may nagbago. Ibig sabihin, na-select natin yan lahat. Pwede natin yan kunin. Pwede natin dalhin dito yan. Yung lahat. Yun yung control A. So, ando natin. Yun yung halimbawa ng select all. Yung control B naman, which is, ibig sabihin, control plus B, ibig sabihin, color balance. Pag color balance naman, control B, etong layer, selected layer na to, ito yung, dito siya magfa-function. Pag na-select mo yung layer na to, halimbawa, itong layer na to, ito yung lalabas sa color B, control B, which is color balance. So pag halimbawa binago natin yung settings dito, kung napapansin nyo, nagbabago din yung kulay ng picture, no? So halimbawa lagay natin dito yung magenta. So ito yung trabaho nung color balance, yellow, ganyan. Lagyan natin sa blue, nagbabago. So yun yung color balance. Sunod naman ay yung control C, sabihin copy. So kahit saan itong control C useful masyado, control C. Pag control all natin yan or control C dito, tapos nag-paste natin, kokopya natin yan yung itong file na to. So yun yung control C. Sunod naman ay ang control D, deselect. So halimbawa, pag kinontrol A mo to, tapos mali pala, gusto mong baguhin, or ayaw mo na yung gamitin, control D mo lang para ma-deselect siya. At ito, nakaselect to lahat eh. Control D, mawawala na yung nakikita ditong border. So sa control J naman, duplicate highlighted layer. So control plus J, ibig sabihin kakopyahin niya yung highlighted layer. Halimbawa ito yung naka-highlight na layer, tapos pindutin mo yung control J, lalabas yung isa pang layer na ganun din yung itsura niya. So pag halimbawa i-off natin to, may isang layer pa rin. So bali, ito yung kinopya niya na hin-highlight natin. So yun ang control J. Yung control K naman, yung Photoshop preferences, yung pinag-aralan natin kung paano hanapin yung preferences. Pag ginamit mo tong control K, hindi ka napupunta sa edit menu, preferences, tapos general or interface. Hindi ka napupunta doon. Pindutin mo lang yung control K, lalabas na diretso yung interface, file handling, lalabas na mismo yung preferences gamit yung command key na yun na control K. So sa 7, control L, which is levels. Halimbawa, control L, ayan, ito pwede mong baguhin dito yung niya, yung
level nung ano niya, yung gusto mo maliwanag or gusto mo siyang medyo madilim siya, or itong area na to pwede mo rin gusto mong i-highlight pa yung ano picture, or pwede mong i-dark i-sharp pa siya, magagamit mo to. May option din dito mga preset magagamit mo, halimbawa increase contrast. Yan, kontento ka na dyan, hindi mo na kontrolin dito, pwede mo gamitin tong nandito nakalagay, increase or lighten shadows. Yan, or lighter. Yan, dito naman yung specific na ano kulay na babaguhin mo, halimbawa yung red. Yan, yung portion lang niya ang magbabago. So yan naman po yung levels. Sa Control M naman yung curves. Yung curve naman, ang trabaho naman niya ganun din, Control M. Yung curves na to, ito dapat tayo gumana ng Control M. So sa Control M naman, ito yung lalabas na kagaya din kanina. So pwede mo rin palitan or i-manage yung ano niya, yung kulay, yung gusto mo mas maliwanag, pwede mo to gamitin pag i-explore itong area na to. May mga preset din na pwede mo gamitin anong gusto mo, cross process, yan, strong contrast, yan. So ito yung mga, may auto rin dito pag gusto mong hindi ka na magko-control tapos satisfy ka na sa nangyari sa photo mo, pwede mo gamitin itong auto na to, automatic, yung mismong Photoshop na mismong babasa dun sa mismong document mo or yung picture mo. So yun yung bali yung curves. So sa new document naman, Control N, sabihin Control N, bubukas ka ng bagong document, so hindi ka na pupunta dito, file, new, diretso ka na sa Control N. Kung napansin nyo itong may mga ito sa menu, may mga corresponding na command key. So later on, may explore nyo na itong mga iba pang mga control or mga command key ng Photoshop. So Control N, yan yung lalabas. So may pagpipilian dito, may default Photoshop size, may US paper, letter legal tabloid, or international paper, A4 ang gusto mo, A5, A6, A3. Tapos may photo kung gusto mo, 2x3, 4x6, portrait or landscape. May web naman, dito mo makikita lahat. So yun yung Control N. Control O naman, magbubukas ka ng yan, Control O, nagkauli ng bagong file, bawa ito, yan, ito yung mo. So Control O lang pag gusto ang mag-open uli ng bagong document. So Control P naman pag gusto mong i-print. So pag gusto mo na mag-print, Control P ka lang.
Tapos, ayan, Control P. So, ito yung portion na to. Hanap ka lang kung ano yung available na printer mo. So, ganun lang din. Pwede mo siyang ilagay sa taas, sa baba, pwede sa gitna. Ito, nakakontrol mo siya. So, print mo lang pag ano. Yan ang Control P. Print. Control Q naman pag gusto mo i-quit yung application, itong mismong Photoshop. Control Q. Yan, save changes sa Photoshop. Ibig sabihin, save mo muna yung mga tatabain mo. Ito yung lalabas pag nag-control Q ka, pag ayaw mo na. Tapos, Control R naman, show or hide roller. Pag sinubukan mo mag-control R, lalabas yung itong roller dito. Ito yung mga guide mo para straight or para may guide ka na sakto ba yung ginawa mo. Yan, kunin mo lang dito. Yan yung Control R. Control S naman yung save. So, save. Importante to, dapat bago ka magtrabaho or maya dapat magsisave ka para pag sakali nag-burn out or nawala ka ng baterya, nag-lowbat siya or nag-empty, at least na-save mo yung ginagawa mo. Control T naman, free transform. Ito naman yung Control T, halimbawa gawa ka ng duplicate layer, tapos gusto yung Control T, ayan, pwede mong paliitin, palakahin, ayan, or rotate mo siya. Ayan yung trabaho ng Control T. So, free transform ang tawag dyan. Ayan. Pag gusto mo na hindi masira yung ano niya, ganun pa rin yung magiging itsura niya. Kasi pag hindi mo siya, ayan, pangit siya. Gamitin mo yung shift na nasa keyboard. Pindutin mo yun para kahit na palaki or paliit, hindi nasisira yung picture mo. So, yun. Control U naman, yung hue and saturation. Ganun din yung kagaya nung Control U, kagaya kanina nung levels, kagaya nung levels, ano ba yung ano ginamit natin kanina, curves, color balance, yan. Ito naman siya, Control U naman para sa saturation niya, kulay, yan. Pwede mong lighter siya, ito yung kulay, yan. May mga preset, may mga pagpipilian ka na rin dito, yung old style, yung cyanide, yan, increase saturation more. Ayan yung trabaho ng Control U, which is U and saturation. Control V naman yung paste. Halimbawa, yung nakopya mo na siya kanina, yung Control C, tapos gusto mong i-paste, gamitin mo lang tong Control V. Control Z naman yung ano, undo previous move. So, pag gusto mong i-undo yung previous move mo, bawa nagkamali ka, bawa ito, lalagay ako, magdadagdag ako 19, yan, tapos 18 lang pala, tama, sakto. So, Control Z ako, ayun, nawala na yung 19. So, yun yung trabaho niya. Yung previous move niya, yung ibabalik niya. So, yun po yung sa essential technique.